The off-site so-called Blue Ribbon Committee hearing today turned out to be an on-again, off-again media briefing. Let's bring in mobile journalist Amy Atienza for a live update. Amy, what's happening right now? Yes, Diego, nandito tayo ngayon no, sa Cambodia, dito sa Mandaluyong City. At makikita nyo sa aking likuran na tuloy-tuloy pa rin yung sinasabi nilang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Actually, Diego, kanina nung pumunta tayo dito at around 11 a.m. ay nagkakagulo nga yung ilan sa mga supporters no, ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa anticipated no na pagdinig, pero hindi tayo agad nakapasok. It was around 1 p.m. na or 12 noon if I'm not mistaken no, na pinapasok talaga yung media, maging yung mga vloggers na gusto sana mag-document nitong pagdinig nga ng Blue Ribbon Committee kasama yung 18 ex-Marines na nagsasabi no at nagpangalan nga ng ilan sa mga lawmakers natin na nakakatanggap daw ng cash deliveries. Kani-kanina nagsimula na rin at around 2 p.m. yung mismong pagdinig na, na inumpisahan at pinangunahan ni Mike Defensor at nagte-testify pa rin dito no yung 18 ex-Marines kung saan nagpapakita sila ng pictures, pati na rin ng videos para nga mas ma-explain pa kung ano nga ba yung nangyayari on that particular situation. Nagpangalan sila dito ng senators na sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Chis Escudero na nakatanggap nga din daw talaga ng cash deliveries para nga dito sa na sinasabi nga galing sa flood control money. No, at so far tuloy-tuloy pa rin yung nag-iusapin. Ikot kita, Diego, sa kung ano nga ba yung meron pa dito talaga para nga makita natin yung mismong ambience. So ito yung area saan may mga supporters talaga na pinapasok. Nakita natin sila. May dala silang mga Philippine flag. Ayan. At ganito lang naman kasimple yung situation na nangyayari dito. Andito yung 18 ex-Marines dito sa side na to. Ito na sila. And then, ito na nagkakaroon na ng questioning and konting statement para nga maipakita at mas ma-explain pa yung mga pictures na lumalabas doon sa screen na yun. So far, ay yun pa lang naman yung nangyayari. No, ang expected nga din natin, no, Diego, ay magkakaroon nga daw ng hearing kasama din yung ibang senators. So, hindi pa rin natin nakikita. Ang kanina lang nakita natin ay Senator Amy Marcos nga daw na bumisita dito. Pero dahil nung una, initially, ang sinabi dito events place ay cancel down yung magiging hearing ay umalis na siguro no, pero wala na tayong statement kung nasan nga ba yung mga senators lalo na galing sa Cayetano dito mismo sa Mandaluyong. Diego? Amy, quickly lang gusto ko tanungin. No? You mentioned ang nagpe-preside ngayon ng hearing, press conference, or whatever you may call it, is former Congressman Mike Defensor and walang senator ngayon nagko-conduct ng hearing. Yes, wala pa tayong senator na nakikita dito. We have to double check din kung ano ba, kung meron pang susunod. Alright, dito mismo. pero may hearing nangyayari right now. Technically, ang tawag nila dito no, ay hearing. No? Pagdinig yung sinasabi nilang nangyayari ngayon dito. Dahil nga, kinukwento naman daw nung 18 ex-Marines kung ano nga ba yung nangyayari doon sa mga cash deliveries na nangyari umano ng mga nakaraang taon. So, technically, tawag nila dito hearing, pero parang dahil nga walang senators, we cannot really formalize that kind of term, no. Meron din tayong mga nakita dito, no, Diego. Kwento ko na lang din na ibang personalities na umattend dito, si Chavit Singson ay nakita rin natin kanina in attendance. Nakaupo siya dun sa may area, doon sa may entrance. Pero ngayon hindi ko na rin nakikita doon sa medyo dulo na part. Medyo mahirap lang daanan dahil nga may mga media din na nag-record dito. Pero yun yung mga personalities na nakikita natin na dumalo dito sa quote-unquote hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Alright, regarding yung impeachment naman, well, nalalapit na, no? Ang dami nang nangyayaring events for the impeachment. Ano ang preparation na ginagawa ng prosecution team? Diego, kung we're talking about the side of the House of Representatives law, technically kahapon, kagabi, ay naipasa na nga yung pre-trial brief na 57 pages and 29 copies
ng House of Representatives para nga doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Thursday, June 18, doon natin na-anticipate na magkakaroon ng pre-trial conference kung saan nga doon mamamark yung pieces of evidence, yung documents, at doon natin talaga malalatag yung witnesses na kinakailangan. Kahapon nagkaroon ng press conference kasama nga din si House State Prosecutor Jimmy Lugistro at nasabi niya na more than 30 witnesses yung kinakailangan at ang mangyayari naman daw doon sa impeachment trial ni VP Sara ay technically open rule. So ibig sabihin nito, Diego, pag open rule ay pwedeng magtanong yung prosecutors at kung sino gusto magtanong sa witnesses maging sa defendant ng any question, anything under the sun technically at hindi lang mako-confine doon sa particular article of impeachment na tinatakil pagdating nga ng trial. So tuloy-tuloy pa rin naman daw ang preparations ng House prosecutors at inaasahan pa nga natin na magkakaroon pa ng introduction ng susunod na anticipated na impeachment trial. Ang sinasabi nilang date sa atin July 6, pero if there are changes, syempre update din nila na tayo yan right after the pre-trial conference na gagawin nga nila sa June 8. How about for the special session tomorrow? Already na ba ang lower house? Well, when it comes to the special session naman, Diego, ang nasabi sa atin 9 a.m. tomorrow, mag-start yung special session ng Kamara pero on the end kasi of the lower chamber, Diego, nasabi nila na okay naman daw at naipasa nila yung priority bills na kinakailangan. Nakita nga natin over the first regular session na naipasa nga itong anti-political dynasty bill. Nagkaroon din tayo ng hearings also when it comes to the impeachment and also yung patuloy na pinag-uusapan which is the Kalinga Bill na yun nga makatutulong para din sa oil crisis na possible na mangyari pa in the years to come dahil nga permanent na solution na daw yung sinasuggest nito Kalinga Bill suggested by House Speaker Bogie D and Majority Leader Sandro Marcos. On the end of the House, syempre magko-comply sila sa utos talaga ng executive. At titingnan natin kung ano pa yung pag-usapan pero yun ko nga nagiging stand on a lower chamber na okay naman yung priority bills. And continuous lang din yung nagiging preparations. Kanina pumataan, continuous yung preparations nila syempre para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos which will happen on July 27. So nagkaroon na din sila ng meetings with regards to that sa interagency meeting. Kung saan nga sinasabi na simplified daw yung mangyayari for this year once more. Dahil last year, ganun din naman yung nangyari. All right, thank you for that report. Mobile journalist Amy Atienza.